Ang tatay mo, masamang tao. Sino ba ang tunay mong ama? Jesus. Praise the Lord. Amen. Hanapin mo si Jesus. Ang kinalak mo ng magulang tamad, irresponsable, walang ginawang mabuti. Sa halip na magalit ka sa magulang mo, hanapin mo si Jesus para turuan ka niya ng lahat ng hindi na iturok ng magulang mo. Praise the Lord. Amen. Sino ba ang puno? Si Jesus. At yun ang hindi na iaaral. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Si Jesus nga ang puno, ayon sa Biblia. Pero diba, sino tatay mo? Ay mamamatay tao. Kaya ang tingin na sa iyo ng maraming tao ay gagaya ka sa tatay mo kasi siya ang puno mo. No! Sabi mo, no! Siya lamang ang naging tatay ko. Siya ang ginamit ng Diyos na maging tatay ko. Pero ang tunay kong tatay ang Diyos natin. Praise the Lord. Amen. Kaya matuto kayong mga tuwiran. Ayon sa karunungan ng Diyos, ang hingin ninyo talaga, walang iba kundi ang karunungan galing sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Ha? Nalala ko, tatay ko, galing mangaral eh. Galing. Ang tatay ko, hindi rin aral ang mataas na edukasyon. Ganoon din ang nanay ko kasi ang nanay ko, bagamat may pera, babae, ayaw lang paaralin, mag-aasawa lang. Ha? Yun ang kanilang kaalaman ng mga magulang ng nanay ko. Okay? Pero, nakita ko sa kanila, may karunungan silang hindi kinuha sa eskwelahan. Mapakabait ang aking ina. Kahit hindi mo hingan yan, namimigayan at kahit isusubo na, ipamimigay pa. Praise the Lord. Amen. Yun ang karunungan hindi natuglakan sa eskwelahan kapag tunay na karunungan galing ibinigay mula sa kataas-taasan. Ang pagiging mabuting kalooban. Praise the Lord. Amen. Okay? So sabi nga, lalabas kung saan galing. Diba? Okay? So ganun pa. Nasadap sa kahirapan, bunga ng pagsuway sa magulang. Nagkain laban si ina at si ama. Nasaktan nila ang kanilang magulang. At kapag nasaktan mo ang magulang mo, lagot ka na. May curse ka, di ba? May sumpa ka. Kasi hindi mo iginalang ang magulang mo. Nasaktan mo. So nalaman ko, naging gano'n ang buhay nila, humingi ako ng tawad sa Diyos. Maaga silang binawian ng buhay, malamang, dahil nga sa kanilang pagsuway. Tama ba? So, ganun pa man talaga sinabi ko sa Diyos, Panginoon, kung ano man po ang kasalanan ng mga magulang ko, patawarin mo po sila sapagkat nothing is impossible with you. Praise the Lord. Amen. Kung inanap ko ang sa katumpuhan ko ng Diyos, ako'y tumulong sa Diyos para humingi ng habag na mapatawad ang nanay at tatay ko. At tuwing umatanaw ng gawain, iniiiyak ko sila. Panginoon, patawarin mo po ang magulang ko kung ano man ang kasalanan nilang nagawa sa iyo. At simula nung ako nga ay naging lingkod, wala akong maramdaman na paghihirap ngayon ng magulang ko sa kabilang buhay. Ha? At minsan may napanaginipan ko ang aming ama ay nakangiti at gwapo-gwapo. Ha? Pagkinig na Diyos. Kaya tayo ay maging kasangkapan ng kapayapaan. Tayo ang maging ilaw ng sanlibutan. Ang Diyos na si Jesus na naging tao, siya ang tunay na ilaw. At kapag tinanggap natin siya, tayo extension ng ilaw niya. Amen? Praise the Lord. Amen. Walang iba. Walang magiging iba. Kung ang voltahe niya ay 5,000, hindi kasi ako magaling engineer. Ha? Engineer tayo, electrical engineer, so brother Ray. 5,000 na ba yun sa kuryente? Kilowatt ba ang tawag doon? Voltahe? 5,000 volts, for example. Tama ba ako? From the original na outlet, saksakan ng extension, magiging 4,000 lang ba? Yung makukuha mo doon sa 5,000? Same current. Tama ba ako, brother Ray? Same! Kaya kapag tinanggap mo si Jesus Christ, yung kalakasan ng Jesus Christ, tatanggapin mo.
Praise the Lord. Amen. Sabi nito, sa John 14:12, sinasabi sa inyo, sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Praise the Lord. Amen. Ha? Hindi porket yung original na outlet ba tawag doon? Hindi yun ang pinagsaksakan mo na electric fan kapag maliit, maikli lang cord. Hindi porket hindi ka doon sumaksak at gumamit ka lang ng extension, magiging mahina yung power. No! Same pa rin yun. Same voltage pa rin yun. Praise the Lord. Amen. Mahina lang yung electric fan mo. Kung talagang mahina ang makina ng electric fan mo. Ha? Kaya ikaw, kung sumaksak sa Panginoon, tinanggap ng Panginoon, nasa sa iyo yung paano mo patatakbuhin yung tinanggap mo. Okay? Tumanggap ka ng malakas, magiging mahina ka ba? Tatamad-tamad ka ba? Katamaran ba ang tinanggap mo mula sa Diyos? Tamad ba ang Diyos? Hanggang ngayon gumagawa ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya makikita mo sa isang taong dala ang Diyos. Hindi yan lulugo-lugo. Ha? Tingin ka sa salamin. Yan ba ang mukha na makikita sa'yo? Na tinanggap mo mula sa Diyos? Templo ka ng Espiritu ng Diyos. Ayusin mo ang sarili mo. Ipipresent mo si God, diba? Tama nga naman. Ha? Ako ay babae. Hintayin niyo lang kung kailan na loobin ng Diyos na mag-attire ako alang pang babae dito sa unahan. Ha? Para naman yung iba hindi magkasala. Okay po, pero ganun pa man, wag po natin tingnan yung panlabas kong kaanyuan. Ang inyong pong tingnan ay yung pong lumalabas sa aking labi, na doon po kayo makapupulot ng buhay. Praise the Lord. Amen. So, marami po kasi tayong hinahanap, kaya tayo ay palaging nadadapa. Lingon tayo ng lingon. Focus lang tayo sa unahan na kung saan si Jesus ang ating sinusundan. Praise the Lord. Amen. So, napaliwanag na ang Holy Spirit ang siyang magtuturo sa atin. Kaya ang Holy Spirit ang dapat nating pakakitliin na matanggap. Praise the Lord. Amen. So, nabasa ko sa Biblia, ang pagtanggap ng Holy Spirit ay napakasimple. Sa pamamagitan ni Pablo, yung mga alagad na hinirang ng Diyos ay binigyan ng Holy Spirit, baptism ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay. Okay? So maraming papansinin ng ibang mga gawain ng Diyos sa pamamaraan. Okay, dito sa amin ay mapapansin nyo ang pagpapatong ng kamay. Pagdating ng mga uma-attend ng mga bata, kasi sa akin papatungan ko yan ng kamay. Bless, binibless, at bago umalis, binibless pa rin. Okay? So, ang banal na Espiritu ang nakakaalam kung sino ang tatanggap at dapat tumanggap sa Kanya. Ang banal na Espiritu ang bahala doon. Okay? So, ako ay binibless ko yung tao sa pagpamagitan ng pagpatong ng kamay. Kahit po may edad sa akin, sapagkat ako ay with authority po. No? By the power of the Holy Spirit. Hindi porket. Ganun diba sa mga alagad ng Diyos, may authority naman talaga. Okay? So, maliwanag na po ba? Focus lang tayo sa ating sinusundan. Okay? Kung tayo ay nasa isang competition, by group, hindi kaya tayo pumili ng isang leader na talagang sa paningin mo ay kapag siya yung nag-umpisa, sigurado panalo? Kasi nakadepende dun sa nasa unahan, right? Kung yun nasa unahan, ipapagal-bagal, abay, nakatatlo na ng taon tumatakbo, isa pa lang yung tumatakbo sa iyo, sapagat mabagal yung inilagay nyo sa unahan. Kaya ang lagi nyo nilagay sa unahan ng buhay nyo ay si Jesus. Praise the Lord. Amen. Wala katalo-talo dyan. Ngayon, lalakad na ako sa school. Para na, mauna ka, susunod ako.
Siyempre! Kasi tiwala ka, palagi mo siyang kasama. Kasama ka niya kung ginagawa mo yung gusto niya. Praise Praise the Lord. Amen. Diba? Simple lang. Ang dami nyo na kasi dati. Yung mga hindi sumunod sa sinasabi ng ikabubuti ng buhay nila, nasipaglaglagan na. Natuyot na kaagad. Di man lang namunga. Ha? Gagaya ba kayo dun sa mga nalalaglag? Kung alam nyo na ang puno nyo ay matibay, hindi kayo dapat malaglag. Praise the Praise the Lord. Lord. Amen. Amen. Kaya siyempre sa mga kalalakihan dito, ang temptation ng mundo, ha? Sa babae, madali lamang. Pakaingatan ang inyong sarili, ang kalinisan, pagkat wala namang bisyo ang babae. Diba? Ingatan, sumama sa mga bad influence. Kahit mabuti ka, kapag mas marami ang bad, hata ka. Diba, Darilin? Manindigan ka na kahit nag-iisa ka lamang sa mga klase mo at lahat sila ay bad. Mahilig sila sa layo ng katawan, busog ka kamo, pagkat binubusog ka ng Diyos mo. Praise Praise the Lord. Amen. Ha? Okay? Ang pagkain mo kamo ay pagkain na galing sa Diyos. Ha? Kaya kung libre yun, baka kung saan galing yun. Ha? Eh, huwag kang mag-isip na subukan. Okay? Ayaw yan ng Diyos. Ha? Kung susubo ka, yung sa kabutihan ang subukan mo. Praise Huwag the yung Lord. gagawin Amen. mo.